Tatlong araw bago matapos ang NBA trade at nakita na nga natin ng ilan sa mga NBA teams na gumawa na ng paraan para makipag-compete dito nga sa paparating na playoffs at dito nga sa NBA Championship. Lalo na ngayon na pataas na ng pataas ang kompetensya, mapa Eastern Conference man yan o Western Conference. Lalo na ngayon dito sa Western Conference, dikit-dikit lang yung standing ng bawat teams. Napakalaki pa ng tsansa na maaari magbago to para sa paparating na playoffs. So nandito na tayo para pag-usapan ng isa pa sa pinakamainit na trade na maaari mangyari ngayon sa loob ng 3 araw. Isa na nga dito ang pagkakaroon ng interes ng Los Angeles Lakers sa player na si Kyle Lowry. Ayon kasi sa nailabas na report dito ng Clutch Points at ng Lakers Nation, isa si Kyle Lowry dito sa mga minamata ng purple and gold. Ayon kasi dito, ngayong 3 araw na lang ang natitira dito para sa Los Angeles Lakers na gumawa ng paraan dito sa NBA trade deadline, ay nakikita nila na maaaring gumawa na ng move dito ang front office ng Lakers. Kahit nga daw na gumawa sila ng malaking move na kung saan may involve ang multiple players dito sa Lakers at ang kanilang 2029 first round picks para lamang ma-reshape at mapaganda pa dito ang future ng franchise. O kaya hindi gaano kalaking move pero mababago naman dito ang ilang mga punto dito para sa purple and gold. Sa gayon ay hindi rin masakripisyo ang ilan sa kanilang pinakamagagaling na players ngayon. Pero isa lamang daw ang sigurado ngayon na kinakailangan may baguhin talaga para dito sa Los Angeles Lakers. Kaya naman ito na ang isa sa pinakamaaring mangyari ngayon dahil ang Lakers ay meron pang buyout market. Dahil sa buong season ay meron silang open roster spot na kung saan kung sakali man na may available na player ay maaari nila itong i-buyout. Ayos din talagang mag-isip itong si Rob Pelinka para sa Lakers. Kung sakali man kasi na may maging available na magandang player ay pwedeng nilang i-buyout yan at paglaruin kaagad dito para sa team. Mukhang ito na nga ata ang possible na mangyayari dahil sa recent trade lamang dito ng Miami Heat at ng Charlotte Hornets. Dito nga sa pag-swap nila kay Kyle Lowry dito para kay Terry Rozier, pwedeng ma-buyout si Kyle Lowry dahil sa kanyang final year ng kontrata. Nung naglalaro pa lang to para sa Raptors, madami na tong pinaparinig na gusto niya maglaro dito para sa Lakers. Si Kyle Lowry kasi ngayon ay nasa final year na ng kanyang 3-year deal na kung saan nagkakahalaga ng $85 million. Dito sa naging swap na to, hindi kinakailangan mag-report dito ni Kyle Lowry sa team ng Hornets hanggat hindi natatapos yung trade deadline. Kaya naman kung hindi sila makakahanap ng possible trade dito para kay Kyle Lowry ay maaari itong i-buyout ng mga teams. Kabilang na nga ngayon dito ang purple and gold. Para sa akin lang magiging okay din naman kung sakaling makuha dito ng Los Angeles Lakers si Kyle Lowry. Magiging magandang backup point guard to at ang kanyang veteran leadership ay magkakaroon din ng magandang tulong para sa mga mas batang players dito ng Los Angeles Lakers. Okay din to dahil mayroon na siyang experience sa NBA Championship. This season, nag-average si Kyle Lowry ng 8.2 points, 3.5 rebounds, and 4 assists, shooting 42% from the field. That's so impressive pero okay na para sa backcourt dito ng Los Angeles Lakers. Kung pag-uusapan naman natin yung speed and athleticism ay hindi na tayo umaasa na ganoon pa rin ang ibibigay nito ni Kyle Lowry. Considering na nasa peak na siya ng career niya at 37 years old, pero yung experience at hardships niya sa laro ay hindi pa rin yan matutumbasan. So kung kayo ang tatanungin sa tingin ninyo, sulit nga ba na kunin ng Los Angeles Lakers si Kyle Lowry? Komento lamang inyong palagay. See you on the next one.